Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila nagbabaga, na para bang nais nitong tunawin ang aspalto ng EDSA. Mabigat ang daloy ng trapiko, nag-uunahan ang mga busina, at ang mga nagtitinda sa bangketa ay abala pa rin sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Ang Maynila ay tunay na hindi kailanman nagpapahinga, kahit sa isang tila ordinaryong tanghali. Ngunit para kay Clara Santos, isang 22 taong gulang na dalaga na pauwi mula sa kanyang internship sa isang interior design firm, ang araw na iyon ay magiging isang araw na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Suot ni Clara ang kanyang puting bestida at itim na palda na hanggang tuhod, ang karaniwang uniforme niya sa internship. Nakatali ang kalahati ng kanyang buhok, upang hindi makasagabal sa kanyang paningin habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Isang pulang Honda Scoopy na palagi niyang maingat na inaalagaan. Suot niya ang isang light blue na helmet na may tatak ng ACE, kumpleto sa isang telang mask. Maingat niyang pinapatakbo ang kanyang motor. Hindi dahil sa takot siyang mawala, kundi dahil likas na siyang maingat sa daan. Mula pagkabata, ang kanyang ama, isang dating trooper ng bus na biyaheng probinsya, ay palaging nagtatanim ng isang bagay sa kanyang isipan. Sa kalsada, anak, hindi lang sarili mo ang iingatan mo, pati na rin ang ibang tao. Ang pangaral na iyon ang nagtulak kay Clara na laging panatilihin ang tamang bilis at maging alerto. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng tao sa kalsada ay may ganoong pag-iisip, at hindi lahat na nakaunipormeng tagapagpatupad ng batas ay naglilingkod ng tapat gaya ng inaasahan. Isang biglaang checkpoint ang nakaharang sa malaking intersection malapit sa isang kilalang mall sa Ortigas. Ilang pulis ang nakatayo, may hawak na karatulang nagsasabing, "Oplansita. Ihinto ang inyong sasakyan." Maraming sasakyan ang pinapatabi. Napabuntong hininga si Clara. Naku, checkpoint na naman, bulong niya sa sarili, ngunit hindi ito problema para sa kanya. Kumpleto ang kanyang mga papeles. Nariyan ang rehistro, ang lisensya, at tama ang suot niyang helmet. Siya ang tipo ng motorista na sumusunod sa batas. Palagi pa siyang may dalang photocopy ng kanyang sa ilalim ng upuan ng motor. Nang papalapit na si Clara, isa sa mga pulis ang sumenya sa kanya na tumabi. Ang pulis ay may matipunong katawan, ngunit may malaking tiyan, mukhang mabagsik, at ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. "Baba ka, miss," sabi niya nang may kabagsikan. Inilagay ni Clara ang kanyang motor sa stand at bumaba habang tinatanggal ang kanyang helmet. "Opo, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko?" "Mga papeles mo." Inilabas ni Clara ang kanyang lisensya at ang rehistro ng motor. Tiningnan ito ng pulis ng mabilisan at pagkatapos ay tumango. "Kumpleto ang papeles mo, pero yung signal light mo, humihina ang isa." Kumunot ang noo ni Clara. Binuksan niya ang signal light sa kanan at kaliwa. Parehong maliwanag ang ilaw. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir?" "Normal naman po pareho." "Normal?" Sumasagot ka pa, malakas na sigaw ng pulis. Ilang mga taong naghihintay ng kanilang pagkakataon ay napalingon. Napalunok si Clara. Hindi siya palaaway pero ayaw niyang pinagbibintangan. "Paumanhin po, sir." "Hindi po ako sumasagot, ipinapaliwanag ko lang po na normal ang signal lights ko." Tiningnan siya ng pulis mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay sumipol ng mahina. "Itong lisensya mo masasabing kumpleto. Pero mukhang hindi ka nagbabasa ng patakaran, ano? Huminto ka ng sobrang lapit sa linya. Dapat hindi bababa sa 2 metro bago ang pedestrian lane." Nagulat si Clara. "Sir, huminto po ako bago ang linya kanina." Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, tinapik ng pulis ang kanyang balikat ng marahas. "Tama na yan, huwag ka ng maraming dahilan. Gusto mo bang iproseso natin to sa presinto o gusto mong magbayad na lang ng areglo?" Natahimik si Clara. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang areglo. Isang maliit na anyo ng korupsyon. Kotong. Pangingikil. Hindi. Hindi niya gagawin iyon. "Kung talagang may mali po ako, iproseso niyo na lang po, sir. Susunod po ako sa tamang proseso." Agad na sumimangot ang mukha ng pulis. Lumapit ito, halos dumikit na ang mukha sa kanya. "Nagmamalinis ka, ha?
Akala mo kung sino kang santa. Sa Maynila, wala pang 2 taon kung umasta akala mo anghel. Umatras si Clara ng isang hakbang. Sumusunod lang po ako sa batas, sir. Tumingin ang pulis sa kaliwat kanan, tinitiyak na abala ang kanyang mga kasama sa ibang motorista. Pagkatapos ay nagsalita ito ng mahina ngunit matalim. Akala mo ba tanga ako? Akala mo mapapahiya mo ako sa harap ng maraming tao? Kailangan kitang turuan ng leksyon. Bago pa man makakilos si Clara, sumenyas ang pulis sa dalawa niyang mas batang kasamahan. Dito nagsimula ang gulo. Lumapit ang 2 batang pulis. Isa sa kanila ay may hawak na puting plastic tie, parang cable tie na karaniwang ginagamit sa pagtatali. Ito po, kabo, tanong ng isa. Dalhin natin siya sa outpost. Sabi niya gusto niyang iproseso. Iproseso natin ng todo. Ang mga salitang iyon ay puno ng pang-uyam. Nagsimulang manginig si Clara. Natatakot siya ngunit nagagalit din. Sir, wala po akong ginagawang masama. May karapatan po ako. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, sumigaw ng malakas ang matabang pulis. Lumalaban ka sa mga otoridad. Nagsimulang magtinginan ang mga motorista. Ayaw ni Clara na gumawa ng eksena. Hindi po ako lumalaban. Ngunit agad na hinila ng pulis ang kanyang braso ng marahas. Ang isa naman ay hinawakan ang kanyang motor. Sa isang iglap, ipinulupot ang plastic tie sa 2 pulso ni Clara. Click, nakakandado na. Bitawan niyo ako, sir. Ano ba to? Hindi ako kriminal. Ilang mga mamamayan ang nagsimulang mag-video, ngunit ang matabang pulis ay hindi natinag, bagkus ay itinaas pa ang kanyang baba. Tumahimik ka. Nagdudulot ka ng panganib sa publiko. Dalhin sa outpost. Tumingin si Clara sa mga taong nakapaligid. Ang ilan ay mukhang naaawa, ngunit hanggang bulungan lang ang kaya nilang gawin. Walang sinumang nangahas na makialam. Dinala si Clara ng sapilitan patungo sa isang maliit na outpost sa gilid ng daan, isang uri ng tolda para sa operasyon. Nakatali ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mukha sa pagpipigil ng hiya at takot. Hindi niya kailanman naisip na mararanasan niya ang ganitong pagtrato dahil lamang sa pagtangging magbigay ng kotong. Ang batang pulis na may hawak sa kanyang balikat ay nagsabi, "Miss, sa totoo lang, madali lang to. Magbayad ka lang ng 500 piso, tapos na. Pero matigas kasi ang ulo mo." Wala akong kasalanan, mahinang sabi niya ngunit may diin. Dito, ang laging tama ay ang pulis. Mali ka kung sinabi ng pulis na mali ka, sabi nito sabay tawa ng mahina. Umiling si Clara, hindi makapaniwala. Nag-aaral ako ng abogasya, sir. Alam ko ang tamang proseso. Ang pangungusap na iyon ay biglang nagpatigil sa matabang pulis. Mabilis siyang lumingon, namumula ang kanyang mukha. Nag-aaral ka ng abogasya? Sino ka sa akala mo? Hukom. Attorney. Tinuturuan mo ako ng batas? Lumapit ito at hinawakan ang baba ni Clara. Mula ngayon, itikom mo iyang bibig mo. Pinigil ni Clara ang kanyang hininga, sinusubukang manatiling matatag sa loob ng outpost ng pulisya. Ang outpost ay makipot, may electric fan na halos hindi na gumagana. Sa gilid ng mesa ay may malaking ticket book, ngunit ang mga pahina nito ay mas madalas na blanko kaysa may sulat. Sa kabilang mesa, may tumpok ng mga brown na sobre. Pinaupo si Clara sa isang plastik na upuan. Nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. Isinara ng matabang pulis ang pinto ng maliit na tolda, iniwan ang ingay ng kalsada sa labas. 3 pulis ngayon ang nakapalibot sa kanya. Ngayon, aaminin mo bang may kasalanan ka o hindi? Tanong ng batang pulis. Wala po akong nararamdamang paglabag. Sinuntok ng matabang pulis ang mesa. Blag, gusto mo ba akong magalit? Akala mo walang testigo? Ako ang testigo na lumabag ka. Nanginig si Clara. Sir, bibigyan ka namin ng tiket dahil sa paglaban sa otoridad. At dahil lumaban ka, kailangan mong sumailalim sa pagsasanay nang hindi bababa sa 3 oras. O magbabayad ka ngayon? Mabilis na umiling si Clara. Hindi po.
Nagkatinginan ang tatlo at bahagyang tumawa, na para bang alam na nila ang kahihinatnan. Sa pinakamasamang sandali, inilabas ng matabang pulis ang kanyang cellphone at ni-record ang mukha ni Clara. Kung ganoon, ay re-record kita bilang isang motorista na lumalaban sa mga otoridad. Para mag-viral, para mapahiya ka, para matuto ka. Natigilan si Clara. Sir, wag po. Hahaha, ganyan nga. Matakot ka. Ngayon naiintindihan mo na ang pakiramdam ng mga nagmamalinis. Akala mo ba mananalo ang mga taong tulad mo laban sa pulis? Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Hindi siya natatakot na masira ang kanyang reputasyon. Natatakot siyang baluktutin ang video, ikalat ito na may kasamang maling salaysay. Higit sa lahat, nakita na niya kung paano sinisira ng mga viral na balita ang buhay ng isang tao. Ngunit tila tuwang-tuwa ang pulis sa kanyang takot. Ikaw na nakakita kanina, sabi niya sa isa sa kanyang mga kasama. I-record mo rin siya mula sa likod para kumpleto. Yumuko si Clara, tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit bigla, isang boses mula sa labas, Sir, pakawalan niyo siya. Isang malakas na boses ng isang lalaki ang narinig mula sa labas ng outpost. Agad na lumingon ang tatlong pulis. Pati si Clara ay napatingin sa pinto ng tolda. Isang binatang nakasuot ng jacket ng isang ride-hailing service ang nakatayo sa harap ng outpost. Tense ang kanyang mukha, galit ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang cellphone na tila naka-livestream. Sa likod niya, dumadami na ang mga taong nagkukumpulan. Sir, ni-record ko po mula sa simula, sabi niya. Nakita ko pong walang kasalanan si ate. Sumimangot ang matabang pulis. Sino ka? Saksi po ako at na-broadcast ko na ito ng live. Huwag po kayong gumawa ng kung ano-ano. Lalong dumami ang mga tao. Naramdaman ni Clara na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil may isang sinag ng pag-asa. Ngunit hindi sumuko agad ang matabang pulis. Ipasok yan, sabi niya sa kanyang kasama tungkol sa rider. Nang hihimasok sa tungkulin. Arestuhin yan. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Ang ilan ay nataranta, ang ilan ay nagalit. Agad na tumayo si Clara, na nakatali pa rin, sinusubukang pumagitna. Huwag niyo siyang saktan. Tiningnan ng matabang pulis si Clara nang may madilim na tingin. Kung gusto mong maligtas siya, magbayad ka ngayon. Nag-ipon ng lakas ng loob si Clara. Sa gitna ng maliit na kaguluhan, narinig ang boses ng isang ginang mula sa labas. Sir, wag po kayong ganyan. Babae yan, bata pa. Pakawalan niyo na lang po, sir. Ano ba ang kasalanan niya? Nakita ko kanina, tama naman ang paghinto niya. Ang suportang iyon ay lalong nagpainit ng ulo ng matabang pulis. Ngunit hawak pa rin niya ang kontrol. Huminga ng malalim si Clara. Tiningnan niya ang pulis ng may mga matang hindi na lamang takot, kundi puno ng katapangan. Sir, kung gusto niyo akong ikulong niyo na lang po, pero hindi ako magbabayad. Natahimik sandali ang matabang pulis. Sigurado ka? Sigurado po. Sige, sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. Kung ganoon, gagawin kitang halimbawa. Kinuha ng pulis ang isang maliit na glass breaker na maaaring gamitin bilang pamutol ng tali, ngunit hindi para tanggalin ito, kundi para higpitan pa hanggang sa mamula ang mga kamay ni Clara. Mula ngayon, hindi ka na isang motorista, malamig niyang sabi. Isa ka ng bilanggo. Napapikit si Clara. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha. Sa labas, lalong nagkagulo ang mga tao. Lumakas ang mga sigaw ng protesta. Ngunit walang pakialam ang matabang pulis. Para bang nasa kanyang mga kamay ang lahat ng kapangyarihan. Lingid sa kanilang kaalaman, mula sa di kalayuan, isang lalaking nakamotorsiklo na may itim na jacket ng Department of Justice and Human Rights ang nagre-record ng lahat. At kilalang kilala ng lalaking iyon ang mga pamamaraan, patakaran, at mga limitasyon ng batas na nilabag. Pinatay na niya ang makina ng kanyang motor. Nakababa na siya. At mabilis na siyang naglalakad patungo sa outpost. Magbabago na ang sitwasyon. Ang sitwasyon sa labas ng outpost ng checkpoint ay lalong umiinit. Ang mga nagkukumpulan ay hindi na lamang nanonood,
kundi nagsimula ng mag-record gamit ang kani-kanilang mga cellphone. Nagsimulang marinig ang mga sigawan. Pakawalan niyo siya. Sir, ano ba ang kasalanan niya? Huwag kayong abusado. Halatang nawawalan na ng kontrol ang matabang pulis, ngunit sinusubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang otoridad. Tumahimik kayong lahat. Ito'y internal na usapin ng kapulisan. Huwag kayong makialam. Ngunit ang kanyang mga salita ay lalo lang nagpasiklab sa mga protesta. Si Clara, na ang mga kamay ay nakatali pa rin sa cable tie, ay nakayuko, tinitiis ang sakit. Nagsisimula nang mamula ang kanyang mga pulso, bahagyang nagasgas ang kanyang balat. Hirap siyang huminga hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding mental na presyon. At pagkatapos, dumating ang isang hindi inaasahang tao. Magandang hapon, sir. Isang malalim ngunit kalmadong boses ng lalaki ang narinig mula sa pinto ng outpost. Lahat ng mata, kasama na ang mga pulis, ay napatingin sa taong pumasok. Isang lalaking nasa 28 taong gulang, may kayumangging balat, at suot ang isang jacket ng Department of Justice na may tatak ng Human Rights. Hindi ito uniforme ng pulis, kundi uniforme ng isang ahensya ng gobyerno na malinaw na may otoridad sa pagpapatupad ng batas. Matikas siyang nakatayo, ay hawak na itim na folder sa kaliwang kamay at isang cellphone na patuloy na nagre-record sa kanang kamay. Itinaas ng matabang pulis ang kanyang kilay. Sino ka? Bahagyang umiti ang lalaki. Ang pangalan ko po ay Marco. Isang mamamayan at empleyado ng IHI. Umisi ang matabang pulis. Ordinaryong empleyado lang, di ba? Hindi mo to sakop. Pumasok si Marco ng mas malalim. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa pulis patungo kay Clara. Totoo po bang itinali ang babaeng ito dahil ayaw niyang magbayad ng hindi opisyal na areglo? Agad na nanlaki ang mga mata ng matabang pulis. Hoy, ingatan mo iyang pananalita mo. Hindi na tinag si Marco. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Nag-record po ako mula sa labas at sapat na ang nakita ko para maging malinaw ang lahat. Ang dalawang batang pulis sa magkabilang gilid ay nagsimulang maging balisa. Sinubukan ng matabang pulis na kontrolin ang sitwasyon. Tagalabas ka. Huwag kang magpanggap na may alam ka. Tinitigan siya ni Marco ng walang takot. Sapat po ang alam ko tungkol sa tamang proseso ng checkpoint. At ang tamang proseso ay hindi kasama ang pagtali sa isang mamamayan na hindi naman gumagawa ng krimen. Naghiyawan ng bahagya ang mga tao sa labas. Tumaas ang tensyon. Nilapitan ng matabang pulis si Marco at tumayo ng napakalapit. Gusto mo akong turuan kung paano magtrabaho? Ha? Isang maliit na empleyado ng gobyerno, nagmamarunong. Hindi umatras si Marco. Hindi po ako nagtuturo. Nagpapaalala po ako. May isang mamamayan na sinasaktan sa harap ko at may iligal na obligasyon akong makialam. Pagkatapos ay itinuro niya si Clara. Pakawalan niyo siya. Hindi maaari, sigaw ng matabang pulis. Lumalaban siya. Pinapahamak niya ang mga opisyal. Kumunot ang noo ni Marco. Ano po ang ebidensya na lumabag siya? Anong paglabag? Natahimik ang pulis. Nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit matatag. Kung may paglabag, ilabas niyo ang tiket. Isulat sa libro. Huwag gumamit ng cable tie na parang humuhuli ng terorista. Lalong dumami ang mga tao sa labas. Mas lumakas ang kanilang mga boses. Tama yan. Nasaan ang tiket, sir? Lalong napikon ang matabang pulis. Sinubukan niyang takutin si Marco. Itinuro niya si Marco gamit ang kanyang hintuturo. Ikukulong kita kapag gumawa ka ng gulo. Umiti lang si Marco. Gusto niyo pong ikulong ang isang empleyado ng IHI na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagbabantay? Sige po. Nagkatinginan ang dalawang batang pulis. Isa sa kanila ay bumulong, Sir, ingat po. Delikado kapag ikinulong yan. Nagalit ang matabang pulis. Tumahimik ka. Muling nagsalita si Marco ng may mas malakas na tono. Mayroon po kaming internal hotline para sa mga kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa kalsada.
Kung ipapadala ko ang recording na ito, hindi lang kayo malilipat ng destino, kundi maaari pa kayong makasuhan sa ethics. Agad na namutla ang isa pang batang pulis. Natahimik ng ilang segundo ang matabang pulis. Nanliit ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga. Ang interbensyon ng mga mamamayan ay lalong lumakas mula sa labas ng outpost. Umiinit na ang boses ng mga tao. Tama si Sir mula sa EA. Pakawalan niyo si ate. Ano ba to, mga pulis? Ilang mga nagtitinda ay lumapit pa. Sa gitna ng mga tao, isang matandang lalaking nakasapi ay sumigaw din. Nakita ko kanina, tama naman ang ginawa ni ate. Mga pulis na to, abusado. Ang presyon ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Lumapit si Marco kay Clara, hindi pinapansin ang mga pulis. Lumuhod siya sa harap nito. Ayos ka lang ba? Mahina niyang bulong. Napalunok si Clara. Masakit po ang kamay ko. Natatakot po ako. Tumango si Marco. Huminahon ka. Nandito ako. Sisiguraduhin kong makakalabas ka rito ng ligtas. Nakita iyon ng matabang pulis at agad na nagalit. Hoy, huwag mo siyang hawakan. Tiningnan siya ulit ni Marco. Tatanggalin ko to kung ayaw ninyong gawin. Kinuha niya ang isang maliit na pocket knife mula sa kanyang bulsa. Hindi ito mapanganib na sandata, isang gamit lang para putulin ang cable tie. Agad na umatras ang isang batang pulis. Anong gagawin mo? Sigaw ng matabang pulis. Ibabalik ang karapatan ng mamamayan na inagaw ninyo. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng akmang puputulin ni Marco ang cable tie. Agad na hinila ng matabang pulis ang kanyang kamay ng marahas. Tumigil ka. Natigilan si Marco at tumayo. Ang biglaang kilos na iyon ay nagpatumba sa electric fan sa mesa na lumikha ng malakas na ingay. Blag! Nagulat ang mga tao sa labas. Naramdaman kong nanganganib ako, biglang sigaw ng matabang pulis na para bang sinusubukang gumawa ng dahilan. Nagsimulang kumilos ang tatlong pulis, sinusubukang palibutan si Marco. Nataranta si Clara. Huwag niyo siyang saktan. Nakikita ng lahat. Sumigaw ng malakas ang matabang pulis. Inatake mo ang opisyal. Aarestuhin kita. Napabuntong hininga lang si Marco. Lahat ng ito ay nai-record ko na. Kung magpupumilit kayo, ipapadala ko to ngayon din. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Natigilan ang matabang pulis. Napakarami ng tao sa labas, mahigit 50 katao. Lahat ay nagre-record, lahat ay galit. Boses ng isang ginang. Kami ang mga saksi, sir. Magsisinungaling pa kayo sa harap naming lahat. Nawalan na ng direksyon ang matabang pulis. Ang pagdating ng opisyal na patrol car. Biglang narinig ang sirena. Lahat ay napalingon. Isang opisyal na patrol car ng pulisya ang huminto sa gilid ng daan. Mula rito ay bumaba ang dalawang pulis na nakauniforme at may mas mataas na ranggo, isang police lieutenant at isang sergeant. Agad na nag-react ang mga tao. Sir, mga tunay na pulis. Tulong po. May sinasaktan po rito. Ang matabang pulis at ang kanyang dalawang kasama ay halatang nagulat. Mabilis na naglakad ang police lieutenant patungo sa outpost. Anong nangyayari rito? Bakit ang gulo? Sinubukan ng matabang pulis na salubungin siya ng may pilit na ngiti. Sir, ito po, lumalaban ang nahuli. Itinaas ng lieutenant ang kanyang kamay, pinatatahimik siya. Nakita niya si Clara na nakatali, pagkatapos ay ang mga tao, at tiningnan ng masama ang matabang pulis. Ano ng kalokohan to? Sino ang nag-utos na gumamit ng cable tie? Checkpoint to, hindi pag-aresto sa kriminal. Nagsimulang mautal ang matabang pulis. Pero lumalaban po siya, sir. Lumapit si Marco. Saksi po ako, walang paglaban na nangyari. Tiningnan ng lieutenant si Marco at agad na napansin ang kanyang jacket mula sa ihi. Empleyado po kayo ng ISE? Opo, sir. Tumango ang lieutenant ng may paggalang at tiningnan ang matabang pulis ng may galit. Tanggalin mo ang tali niya, ngayon din. Napalunok ang matabang pulis ngunit hindi nangahas na sumuway. Tinanggal ang cable tie.
Pagkalas, agad na hinawakan ni Clara ang kanyang namumulang pulso. Tinulungan siya ni Marco na suriin ang sugat. Ang biglaang pagsisiyasat. Pagkatapos, tinawag ng lieutenant ang batang pulis at ang matabang pulis. Matapos humupa ang kaguluhan sa outpost, unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ngunit para kay Clara, hindi pa rin tumitigil ang kabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nananakit at namumula pa rin dahil sa sobrang higpit ng cable tie. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may isang matibay na determinasyon na nagsisimulang lumitaw. Ang mga nagkukumpulan ay dahan-dahang nagsialisan. Ang mga nagtitinda ay bumalik sa kanilang mga pwesto. Ang ingay ng mga sasakyan ay muling naging dominante sa kalsada. Isa lang ang hindi pa normal, ang puso ni Clara. Samantala, si Marco ay maingat na nagmamasid kay Clara, tinitiyak na maayos lang ang dalaga. Kahit na ngayon lang sila nagkita, naramdaman niyang may moral na responsibilidad siyang bantayan ang kasong ito hanggang sa matapos. Isinabay sila ng lieutenant sa presinto. Sige, sabi ng lieutenant habang inaayos ang kanyang sombrero. Punta tayo sa presinto para sa formal na ulat. Para lahat ay maitala ng opisyal, ako mismo ang sasama sa inyo. Tumango si Marco. Sasama po ako, sir. Tumingin si Clara kay Marco nang may kaunting pag-aalala. Kuya, okay lang po ba? Matatagalan po ito. Ngumiti si Marco. Ayos lang. Hindi kita hahayaang mag-isa rito. Nakaramdam ng ginhawa si Clara. Salamat po. Nagbigay ng senyas ang lieutenant sa isang sergeant na samahan sila. 3 sasakyan silang umalis. Ang patrol car sa unahan, sinundan ng motor ni Clara, at ang motor ni Marco sa likuran. Kahit ilang kilometro lang ang layo patungo sa pinakamalapit na presinto, parang ang haba ng biyahe para kay Clara. Bawat tunog, bawat tingin ng mga tao ay nagpapaalala sa kanya ng mga nangyari. Ngunit may isang bagay na nagpapatatag sa kanya. Kailangang manaig ang katarungan. Sa istasyon ng pulis, simple lang ang itsura. Puno ng mga poster ng serbisyo publiko at mga anunsyo ang mga pader. Ilang mga mamamayan ang nakaupo, naghihintay na mag-report. Nang pumasok ang lieutenant kasama si Clara at Marco, ilang mga opisyal ang agad na tumayo at sumaludo. Sir! Kalma lang, sabi ng lieutenant. Gagawa lang tayo ng espesyal na ulat. Dinala si Clara sa silid ng investigador. Malamig ang silid, amoy papel at tinta, habang bahagyang umuugong ang aircon. Isang investigador na may ranggong staff sergeant ang nakaupo sa harap niya. Sige, miss, ikwento mo mula simula hanggang dulo. Huwag kang mag-atubiling sabihin lahat. Dahan-dahang tumango si Clara. Huminga siya ng malalim, sinusubukang tipunin ang kanyang lakas ng loob. Ang testimonya ni Clara, huminto po ako sa intersection, sir. Pagkatapos ay pinahinto ako sa checkpoint. Ibinigay ko po ang lisensya at rehistro ko. Pero sinabi po ng pulis na sira ang signal light ko kahit gumagana naman. Tapos hiningan niya ako ng areglo. Tumanggi po ako, tapos dinala nila ako sa outpost. Itinali po ang mga kamay ko ng walang dahilan. Tiningnan ng staff sergeant ang pulang marka sa pulso ni Clara. Dahil to sa pagkakatali kanina? Opo, sir. Mabilis na nag-type ang staff sergeant sa kanyang computer. Seryoso ang kanyang mukha. Sige, lahat ay naitala na. Magkakaroon ng internal na investigasyon. Nagpatuloy si Clara at tinakot po ako ng pulis na iyon. Binalaan na i-viral ako, binalaan na ikukulong ang sinumang tutulong sa akin. Idinagdag ni Marco na nasa tabi niya, ako po ang saksi. Mayroon po akong kompletong video recording. Tumango ang staff sergeant. Maaaring maging matibay na ebidensya ang video. Pakisend na lang po sa email ng opisina. Pagkatapos ng halos 40 minuto, natapos ang opisyal na ulat. Pinapirmahan si Clara. Salamat sa lakas ng loob mong mag-ulat, sabi ng staff sergeant. Hindi lahat ng tao ay may tapang na harapin ang ganitong kaso. Bahagyang umiti si Clara. Ayaw ko lang pong maranasan ng iba ang nangyari sa akin. Samantala, sa isang hiwalay na silid, iniimbestigahan ang 3 pulis.
Nakayuko ang matabang pulis at ang kanyang dalawang kasama. Sinisiyasat sila ng Internal Affairs Service, GIF. Isang opisyal ng GIF ang dumating na may dalang mga dokumento. Hindi ito simpleng kaso, malamig niyang sabi. Hindi lang kayo nangingikil, gumawa pa kayo ng pananakot at pananakit. Sinubukang ipagtanggol ng matabang pulis ang sarili. Tahimik lang ako, sigaw ng opisyal ng GIF. Mayroon kaming video at mga saksi. Maghanda kayong humarap sa Ethics Committee. Tense ang sitwasyon. Namutla ang batang pulis. Pinagpawisan ng malamig ang matabang pulis. Ang itinali ninyo ay hindi kriminal. Ordinaryong mamamayan. At ginawa nyo yan sa harap ng publiko. Gusto nyo bang ipahiya ang institusyon? Hindi makapagsalita ang tatlo. Pagkatapos ng ulat, lumabas si Clara mula sa silid ng investigador. Pagod ang kanyang mukha, ngunit mas kalmado na. Tumayo si Marco pagkalabas niya. Tapos na. Tumango si Clara. Kahit parang ang haba. Ang mahalaga, ginawa mo ang tama, mahinang sabi ni Marco. Lumapit ang lieutenant na may dalang folder. Nasa sistema na ang ulat. Miss Clara, kapag pinatawag ka sa headquarters para sa karagdagang investigasyon, ako ang sasama sa iyo. Maraming salamat po, sir, taos pusong sabi ni Clara. Tinapik ng lieutenant ang kanyang balikat. Mabait kang bata, huwag kang matakot. Paglabas nila sa presinto, papalubog na ang araw. Mas malamig na ang hangin. Hinawakan ni Clara ang kanyang braso. Aray, masakit pa rin. Nakita iyon ni Marco at sinabing, sandali, mayroon akong maliit na gamot para sa sugat. Binuksan niya ang kanyang sling bag at kumuha ng antiseptic ointment. Natahimik si Clara nang makita iyon. Kuya, nagdadala ka ng ganyan? Bahagyang tumawa si Marco. Nagtratrabaho ako sa labas. Madalas may mga maliliit na aksidente. Kaya nasanay na. Maingat na ipinahid ni Marco ang ointment sa pulso ni Clara. Ang kanyang paghawak ay banayad na nagpatigil sandali kay Clara. Salamat, mahina niyang sabi. Walang anuman. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan, hindi awkward kundi mainit. Muntik nang matumba si Clara ng akmang hahakbang patungo sa kanyang motor. Biglang naramdaman ni Clara na umiikot ang kanyang paningin. Nanghina ang kanyang katawan. Mabilis siyang sinalo ni Marco. Hoy, hihimatayin ka ba? Hinawakan ni Clara ang kanyang noo. Nahihilo lang ako. Lumapit ang lieutenant. Baka na-shock ka. Hindi ka pa kumakain, no? Umiling si Clara. Hindi pa po. Tiningnan ni Marco ang lieutenant. Sir, dadalhin ko muna siyang kumain. Tumango ang lieutenant. Sige, gawin mo ang nararapat. Sa tulong ni Marco, umupo muna si Clara at uminom ng tubig. Nang medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, sinabi ni Marco, Tara, kumain muna tayo. Kailangan mo ng lakas. Tiningnan siya ni Clara nang may pag-aalinlangan. Hindi po ba nakakaabala? Hindi talaga. Sa isang simpleng karinderya malapit sa presinto, may isang lumang kainan ng bulalo na sikat. Dinala ni Marco si Clara doon. Ang amoy ng mga pampalasa ay sumalubong sa kanila pagpasok. Nakilala ng may-ari ng kainan si Clara mula sa video na nag-viral kaninang hapon. Naku, nak, ikaw yung kanina, di ba? Diyos ko, ayos ka lang ba? Napangiti si Clara. Opo, Nay. Ayos lang po ako. Halika, dito ka umupo. Igagawa kita ng pinakamasarap na bulalo. Bahagyang tumawa si Marco. Wow, may special service agad. Yumuko si Clara, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Pagdating ng pagkain, dahan-dahan silang kumain. Doon lang napansin ni Clara kung gaano siya kagutom. Bawat subo ay tila nagbabalik ng kanyang lakas. Pinapanood siya ni Marco habang kumakain. Sa wakas, umiti ka na ulit, sabi niya. Inangat ni Clara ang kanyang mukha. Natakot ka rin kanina, no? Siyempre natakot, sagot ni Marco sabay tawa. Pero ang takot ko, baka kung anong mangyari sa'yo. Napatigil sa pagkain si Clara. Kumabog ang kanyang puso.
Hindi niya alam kung dahil sa shock na hindi pa nawawala o dahil sa mga salita ni Marco. Uminit ang kanilang pag-uusap. Kuya Marco, mahinang sabi ni Clara. Bakit po ang tapang ninyo kanina? Pwede kayong masaktan o atakihin. Ngumiti si Marco. Kung hahayaan ko lang yon, ako naman ang hindi makakatulog. Seryoso po. Seryoso. May taong nangangailangan ng tulong at nagkataon lang na nandoon ako. Matagal siyang tinitigan ni Clara. Salamat po sa lahat. Kinakamot ni Marco ang kanyang batok. Huwag kang masyadong formal. Isipin mo na lang bago tayong magkaibigan. Bagong kaibigan na dumating sa pinakakritikal na sandali, bulong ni Clara. Nagkatinginan sila. Isang mainit na sandali. Habang kumakain sila, sunod-sunod ang tunog ng notification sa cellphone ni Clara. Ang mga taong nag-record ng pangyayari ay na-upload na ang video sa iba't ibang platform. Nagsimulang mag-trending ang hashtag na tulong para kay Clara at Kotong Checkpoint. Maraming komento ang kumakampi kay Clara, pinupuri ang katapangan ng mga mamamayan at ni Marco. Nanginginig ang kamay ni Clara habang nag-scroll sa screen. Ha! Paano naging viral to? Tumingin din si Marco. Mukhang maraming may pakialam. Pero natatakot din ako. Tiningnan siya ni Marco ng mailambing. Huminahon ka. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito ako. May mga mabubuting pulis tulad ni Lieutenant kanina, may mga mamamayan. Lahat sila sumusuporta sa'yo. Tinitigan ni Clara ang mga mata ni Marco. Sigurado ka pa rin? Siguradong sigurado. Pagkatapos kumain, sinamahan ni Marco si Clara palabas ng kainan. Bukas ng umaga, punta tayo sa headquarters para sa karagdagang ulat, sabi ni Marco. Susunduin kita sa bahay ninyo. Nagulat si Clara. Ha? Kuya, hindi ka po ba abala? Kaya kong ayusin ang oras ko. Talaga pong hindi nakakaabala? Matagal siyang tinitigan ni Marco. Clara, kung gugustuhin kong abalahin ang sarili ko para sa isang tao, ibig sabihin mahalaga ang taong iyon. Natahimik si Clara, nanginig ang kanyang puso. Yumuko siya, pinipigilan ang ngiti na hindi niya mapigilan. Sige po, mahina niyang sabi. Anong oras po kayo susundo bukas? 9:00 ng umaga. Tumango si Clara at isinuot ang kanyang helmet. Bago maghiwalay, tinapik ni Marco ang salamin ng kanyang motor. Ingat ka sa daan. Ikaw din po. Pareho silang atubiling umalis, ngunit sa huli ay naggitian at dahan-dahang naghiwalay. Sa bahay, hindi makatulog si Clara ng gabing iyon. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Naku, Clara. Nakita ko ang video. Ayos ka lang ba, anak? Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Ayos lang po ako, Nay. Umiyak ang kanyang ina. Pinaglaruan ka ng mga siraulong iyon, anak. Sinubukan siyang pakalmahin ni Clara. Bukas po pupunta ako sa headquarters, Nay. May kasama po akong si Kuya Marco na tutulong. Tinaas ng kanyang ina ang kilay. Marco. Umiti si Clara. Isang mabuting tao po na tumulong sa akin. Umiti ang kanyang ina. Kung mabait yan, wag mo nang pakawalan. Bahagyang napanguso si Clara. Si nanay talaga. Ngunit sa likod ng biruan, naramdaman niyang uminit ang kanyang puso. Pumasok siya sa kanyang silid, umupo sa kama, at tiningnan ang kanyang pulso na namumula pa rin. Kung hindi dahil sa kanya kanina. Napapikit siya at ngumiti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng insidente, naramdaman ni Clara na ligtas siya, ngunit alam niya